Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mala cherry blossom trees sa Cordillera, flinex ng isang netizen online. Alagang asong itinuturing na bayani matapos iligtas ang isang pamilya mula sa cobra. Marriage proposal ng binata sa mga magulang ng kanyang nobya, umantig sa puso ng netizens. Mother's Day photo ni Kate Middleton kasama ang mga anak, hinihinalang edited, viral online. Trending selos singer na si Shaira, binansagang Queen of Bangsamoro Pop. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, The Hero Dog. Hindi lamang best friend, kundi bayani ang turing sa isang alagang aso sa Davao del Norte matapos nitong iligtas ang pamilyang nag-alaga sa kanya. Ang aso kasi nilabanan ng isang makamandag na cobra. Nakita ng fur parents ang nagpira-pirasong katawan ng ahas, ngunit wala na rin buhay ng kanilang madatnan ang alagang aso. Ang pagiging bayani ng asong si Yugo, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Labis na ikinalungkot ng fur parents mula Panabos City, Davao del Norte ang pagkasawi ng kanilang alagang aso. Kahit kasi sa huling hininga nito, iniligtas pa rin ng asong si Yugo ang pamilya na nag-alaga sa kanya ng 7 taon. Wala nang buhay ng madatna ng fur parents na sina Cindy at James ang kanilang alagang si Yugo, isang Belgian Malinois. At natagpuan din nila ang pira-piraso ng katawan ng isang makamandag na cobra na siyang buong tapang na nilapa ng aso. Sa video na ito ay maririnig pa ang pag-iyak ng fur parent nang makita ang sinapit ni Yugo. Parang ulo. Ipol sa namatay, yan yung gitabla. Ayon sa fur parent na si Cindy, ito na raw ang pangatlong beses na iniligtas ni Yugo ang kanilang buhay mula sa makamandag na ahas. Ang una raw ay noong naguhugas ng plato ang kanyang mister kung kailan sumulpot din bigla ang isang cobra. At ang ikalawa naman ay noong nagsasampay daw ito. Malambing at mabait daw ang kanilang alagang si Yugo, kaya paniguradong mamimiss daw nila ito. Mensahe naman ni Cindy sa kanyang mga kapwa fur parent, itrato bilang pamilya ang kanilang mga alagang hayop. Sa ating next trending topic, blooming in pink. Mula sa naitampok naming Mala Shibuya Crossing sa monumento sa Caloocan noong nakaraan, mukhang may gusto atang dumagdag sa listahan. Kamakailan kasi nag-viral ang mga larawan ng isang hilera ng naggagandahang puno na Mala cherry blossom trees na hindi kuha sa Japan kundi dito mismo sa Pilipinas. Experience a glimpse of Japan once more dito sa trending report ni Arnold Herrera. Anime, masarap na pagkain, at nakalululang train system. Ilan lamang ito sa mga karaniwang dahilan kung bakit marami ang gustong bumisita sa bansang Japan. Pero isa rin sa mga dahilan kung bakit ito dinarayo ay dahil sa naggagandahang cherry blossom trees na namumukadkad tuwing panahon ng tagsibol. Pero kung medyo naghihingalo na ang iyong pulsa, alam mo bang pwede mong masulyapan ang cherry blossoms dito sa Pilipinas? Hindi sa Japan, kundi sa Tabuk City, Kalinga sa Cordillera.
Viral kasi ngayon sa social media ang mga larawang kuha ng netizen na si Alexis. Tampok ang isang hilera ng mga puno ng Madre de Cacao o kilala rin sa tawag na kakawati na mala cherry blossom ang dating dahil sa kulay nitong sakura pink. Ayon kay Tabuk City Tourism and Cultural Affairs Officer Arlene Odiem, ang blooming season ng naturang puno ay tuwing Enero hanggang Pebrero. Maliban sa likas na ganda nito, nakatutulong din ang Madre de Cacao sa paggamot ng alopecia, sugat, paso at iba pa. Kaya naman huwag nang magpatumpik-tumpik pa at idagdag na ito sa iyong bucket list. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, editing errors. Yan ang mainit na pinag-uusapan ng mga netizen matapos ibahagi sa social media ng Princess of Wales na si Kate Middleton ang Mother's Day photo nito kasama ang kanyang mga anak. Tila kapansin-pansin kasi ang mga bahagi ng litrato na umano'y edited. Sama-sama nating suriin ang larawan sa trending report ni Millie Borja. Sa unang tingin, ang larawan na ito ay isang simpleng litrato lamang ng Princess of Wales na si Kate Middleton kasama ang kanyang tatlong anak na si Prince George, Princess Charlotte at Prince Louis. Pero ang simpleng larawan na ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen. Kapansin-pansin kasi na tila altered o edited ang picture na in-upload mismo ni Kate sa kanyang Instagram account. Kabilang sa mga napunan ng ilan ay ang pagkaka-erase ng sleeves ni Princess Charlotte sa kanyang kaliwang kamay, ang pagkakabura ng buhok nito sa kanang bahagi ng kanyang buhok at ang blurred na tuhod nito, ang tila edited na zipper sa damit ni Princess Kate at ang parang airbrush na buhok nito, at hindi pangkaraniwang linya sa sleeves ni Prince George. Agad namang humingi ng tawad ang Princess of Wales sa publiko dahil sa pagkalitong dulot ng litratong inamin niyang siya pala mismo ang nag-edit. Sa pagsusuri ng isang photo expert, posible raw na ang litrato ay 2 beses isinave sa isang device gamit ang isang photo editing program, ngunit hindi nito matukoy kung sinave ba ang edited na litrato sa kaparehong device. Ayon pa sa isang eksperto sa image analysis na si Professor Hani Farid, ang litrato ay produkto lamang ng bad job photoshopping dahil sa tinawag nitong inconsistencies sa pagre-render ng larawan. Sa kabila naman ng pamumuna, may ilan pa ring hindi na ginawang issue ang errors sa naturang editing. Ang ilan, kinondena pa ang inilagay na warning ng social media platform na Instagram kung saan nakasaad na isa itong altered photo na maaring magdala ng fake news. Sa ating kwentong, pampagood vibes, future in-laws approved. Sa kaliwat kanan ng marriage proposals na ating nasubaybayan sa social media, halos lahat yata tayo ay kinilig, habang ang iba naman pa sana all. Kaya naman sa ating programa ngayong araw, isa na namang makaantig damdaming istorya ang ating masusubaybayan. Ang binata kasi si Jodel, bago pa man sabihin ang katagang "Will you marry me" sa kanyang kasintahan, ay nag-propose muna ito sa mga magulang ng kanyang minamahal. Ang emosyonal na proposal sa kanyang in-laws, silipin sa trending report ni Liway Abbas. Panalo sa mga netizen ang kwelang pagsasayaw ng estudyante. Sa usaping proposal, bago pa man tuluyang hingiin ng isang binata ang kamay ng kanyang nobya para pakasalan, dapat muna talaga itong ipagpaalam ng formal sa mga magulang. Kaya naman isang binata mula Batangas ang nag-viral ngayon online matapos ang emosyonal na pagpapaalam nitong marriage proposal para sa nobyang si Danica. Ang pagpapaalam ni Jodel sa mga magulang ng nobya nagpaantig sa mga puso ng netizens dahil sa emosyonal nilang pag-uusap. Alis, nagawa ka. Ako nga ako. Sasabihin ko sa inyo. Ano? Hihingin na ako ng bas-bas. Sa paghingi ng basbas ni Jodel, ito naman ang naging sagot ng kanyang future in-laws. Seryoso ka sa anak ko. At mahal na mahal ka ng anak ko, alam ko yun. Kaya ito, sana...
Ang problema sa amin ni Del is na Hindi ko nakuha mo ang basbas na hinihingi mo sa ako napapaluwa ko siya. Ako din. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Huwag mong lulukuhin. Yun naman. Babae din naman ako din. Siyempre, pag nasaktan ang anak ko, paano anak mo sasaktan? Pagka nangyari. Kaya naman din ako. Hindi ko naman ito gagawin. Ang proposal ni Hodel, approve na approve sa kanyang future in-laws at ang netizens na antig sa ginawang pagpapaalam ni Hodel. Ika nga nila, iilan na lang ang mga lalaking kasing seryoso ng naturang binata para sa pagmamahal sa kanyang nobya. Ang paghingi ng basbas ni Hodel sa kanyang future in-laws, umani naman ng 5.9 million views sa TikTok at 2.7 million views naman sa Facebook Reels. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, at di ko alam bakit ba nagkakaganito? Bakit ba siya at di na lang ako? Ito ang ilan sa lyrics ng kantang nagpa-LSS o yung tinatawag nating last song syndrome ngayon sa maraming netizens. Ang nasa likod ng awiting yan ay ang singer na si Shaira na binansagan online bilang Queen of Bangsamoro Pop. Ang patok na kanta gayon din ang mga kumasa sa Selos Dance Challenge. Panoorin sa trending report ng ating Showbiz Angel. Isa ka ba sa na-LSS sa kantang ito? Di ko alam bakit ba nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Yan ang viral song na pinamagatang Selos. Inawit yan ng singer na si Shaira na binansagan ngayon sa social media bilang Queen of Bangsamoro Pop. Sa catchy nitong tono at hugot lyrics, narating nito ang ika nga nila FYP o homepage ng marami kahit walang pang malakasang promotion o under ng isang bigating music label. Ang singer na si Shaira ay bahagi ng bandang Trigger. Nagpe-perform ito sa mga gig at iba't ibang events. Marami namang netizens ang kumasa sa Selos by Shaira Dance Challenge sa TikTok. Gaya na lamang ng mga ito. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 1.2 million streams ang kantang Selos sa music streaming platform na Spotify. Habang music video naman ito ay humakot na ng mahigit 8.5 million views 3 buwan matapos itong i-release. Para sa DZRH TV, ito pang yung showbiz Angel Angelica Cosme, Sama-sama Tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng mala cherry blossoms ay na makikita po sa Cordillera. Mantakin nyo, meron din pala tayong ganyan. So hindi na po kailangan pumunta ng Japan para makita po ang mga nagagandahang mga bulaklak ng cherry blossom trees. Kaya naman po sa ating mga netizens dyan na talagang nagtatravel at nakaka-discover, nakakatulong po kayo sa ating turismo. At syempre, okay naman po na ikumpara sa ibang bansa ang mga magagandang tanawin po ng ating bansa. Pero syempre, dapat maging proud naman din po tayo dahil marami rin po tayong mga natatanging mga tourist destinations na dapat din nating puntahan. O diba? Bakit hindi po muna natin unahin na i-discover po ang mga nagagandahang mga nayon, nagagandahang mga lugar sa Pilipinas? Dahil syempre, atin po ito diba? At dahil nga po, alam na natin kung anong mga lugar na ito at anong mga natatanging dapat gawin at bisitahin, pwede na po natin yung ipagyabang, lalo na sa ating mga kaibigan online at syempre sa mga kaibigan rin natin overseas. At syempre, hindi lang naman po yan ang dapat din natin gawin. Kailangan din po, tulungan din po natin ang ating industriya ng turismo dahil marami po ang nakikinabang dito. Marami mga kababayan po natin ang may hanap buhay at marami rin po sa kanila ang nakakapag-aral o di naman kaya nakakapag-training at malay po natin ay makapag-abroad din po, di ba? Para i-promote din po ang turismo sa bansa. Kaya mahalin din po natin ang sariling atin. Mala cherry blossoms man po yan o hindi dahil I'm sure meron din po tayong mga original
at tatak Pilipino po ng mga tourism spots at destinations na hindi pa po natin nakikita at naghihintay po para madiskubre natin. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.